Sino bang mahilig magsanla dyan? Siyempre naman, lahat naman tayo, lalong-lalo na pag kailangan natin ng pera at may alas tayo, takbo agad tayo sa pinakamalapit o kahit malayo man na alam natin na kilala na pawn shop, doon kaagad tayo tumatakbo para magsanla na po, best, no? Pero hindi natin maiwasan. Lalong-lalo na pa yung item natin ay bagong bili, napakakintab. Hindi natin maiwasan na doon yung kaba. Kakabahan tayo or kinatatakot natin na magkaroon ng damage yung inyong alahas. Best, no? Magkaroon ng damage. Pwede yung isipin din natin na pwede mabawasan yung item. Dahil nga po ay hindi pa natin masyadong kilala yung pinagsanlaan natin na pawn shop. Ano po? Lalong-lalo na pag nagsanla kayo sa hindi masyadong kilala na pawn shop. Kaya mas maganda ho, doon kayo sa kilala na, no? Na subok na, kumbaga. Pero ang gusto kong i-share sa inyo, best, na para maiwasan ninyo yung inyong item na magkaroon ng damage, no? O yung kaba nyo na pwedeng mabawasan. Ano po? At isa pa ho, na maaaring mataas pang appraised value na ibibigay sa inyo. Gusto niyo pa po ba yan, best, no? Yan ang gusto ko i-share sa inyo. Kaya pakinggan nyo ito hanggang dulo. Maraming mga customers, marami tayo sa atin na lalong-lalo na pagka kailangan natin na pera na mas malaki, di ba? Ang ginagawa natin, umiikot tayo sa mga pawn shop kung saan yung mataas ang appraised value. Best, no? Kaya punta tayo doon sa ganon, punta tayo sa ganyan, kahit saan pawn shop na lang pinapasok natin. Alam nyo ba, sa mga ganyan na, kung ganyan ang ginagawa nyo na halos lahat ng pawn shop iniikot nyo at naghanap kayo ng mas mataas na appraised value, ang epekto niyan, best, magkaroon ng damage yung alahas nyo. Yun dahil bawat pawn shop na pupuntahan mo, ikakaskas kasi yung item nyo. Bakit ikakaskas? Ikakaskas po yan para kukunin nila ang purity ng inyong alahas, no? Ay kung mamalas-malasin pa po kayo, best, bago ikaskas sa Blackstone yan, ikakaskas pa yan sa papel dilia. Ano? At kung tunay ka lang talagang mamalasin sa araw na yan, kikikilan pa po yan, best. Gagamitan pa ng kikil at may pambutas pa yan sila. Pero hindi naman lahat ng pawn shop pagdating sa butasan, no? May pawn shop talaga akong kilala na hindi yun sa pinanggalingan ko na pawn shop, ha. Sa mga nakakalam kung saan pawn shop ako nanggaling, hindi po kami nambubutas. Pero mayroon talagang isang pawn shop na madalas, kahit ilang beses ka na pabalik-balik, binubutasan nila yan. Best, no? So, pag ang ginagawa mo, nag-iikot ka sa mga pawn shop para maghanap ka lang ng mga taas ang appraised value, ay magkaroon ng damage yung alahas nyo dahil bawat punta nyo nga, kikis-kis yan o kikaskas nila sa Blackstone at gagamitan pa ng sandpaper po, best, no? At pagdating sa highest appraisal value, kahit mag-ikot kayo man ang mag-ikot dyan, hindi po kayo mabibigyan ng sagad-sagar na sanla. Bakit po? Kasi baguhan kayo. Baguhan kayo, ang ginagawa kasi ng pawn shop, hindi yan nagbibigay ng highest appraised value or sinasagad yung acceptance rate, kung anong rate nila, hindi yan binibigay yung pinakamataas na rate dahil bago pa po kayo. Kapag baguhan ka sa isang pawn shop na magsanla, hindi yan binibigay ang highest appraisal value dun sa item mo. Dahil baguhan pa lang po kayo. Ngayon, gusto nyo ba na mataas yung appraised value ibibigay sa inyo? Itong gagawin mo, best, no? Magsanla ka lang sa isang pawn shop lang. Halimbawa, sa Cebuana ka, nagsanla. Dahil ang Cebuana talagang proven and tested na po yan. Na maaasahan at kumbaga, tawag dito yung mapagkatiwalaan, no? Halimbawa, doon ka sa isang branch. Kung sa Cebuana, sa branch, halimbawa, Quiapo, no?
isang branch ng Quiapo, doon ka lang po ulit-ulit, pabalik-balik. Wag mong sinala mo dito, kahit Cebuana, tapos lipat ka naman sa ibang branch ng Cebuana. At sa sunod naman, nung tinubos mo, lipat ka naman sa ibang Cebuana, ganun po. Ay, ang mangyayari sa item mo, talagang kaskasin ng kaskasin yan. Dahil, palipat-lipat ka, iba't ibang appraiser kasing tumitingin eh. Bawat appraiser na tumitingin doon sa item mo, tinitest nila yan. No? Tinitest nila yan. Yung mga binabanggit kong pag-test, ay maaaring lahat ma-test nila yan. Depende po sa tingin ng isang appraiser yan. No, best. Kaya para maiwasan at makakuha din kayo ng highest appraisal value, no, para maiwasan din ang magkaroon ng damage yung inyong alahas, ay sanla lang kayo sa isang branch at sa isang appraiser lang. Siyempre, pagka pabalik-balik ka na sa branch na yan, magiging kaibigan mo na yung appraiser at sa pintuan ka pa lang, nakangiti na yan kasi kilala ka na ng appraiser. At pagbigay mo sa item mo na pinabalik-balik mo na sa kanya, hindi na tinetest yan. Dahil kilala na nila at may record na sa system nila yung inyong alahas. Kaya asahan niyo po, mas lalong mapangalagaan ninyo ang inyong alahas kapag sa isang branch lang at sa isang appraiser lang. Lalo na pag expert na yung appraiser na suki ninyo, no? Ay hindi na po maraming test yan. Pag abot mo, timbang, sulat. Yun na lang po. Ganun lang kabilis kapag suki ka na. At bibigyan ka pa ng highest appraisal value. No? Best? Yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo kasi alam ko maraming nagko-comment, nagtatanong din kasi sa akin, bakit ganyan, bakit ganyan, nabawasan daw, sabi, nung pagtubos, na pangit na yung item nila. So, dahil ho, sa mga ganong marami kasing factor yan eh. So, yun yung sinabi ko, yun yung sinishare ko sa inyo, yun po yung gagawin ninyo. At asahan nyo po, yung item ninyo ay lalong mapapangalagaan dahil wala na masyadong test na gagawin yan. Yun lang po best, no? Sa napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and share po. At meron po akong FB page. Paki-follow na rin po for more tips and guide. Bye-bye best!